Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 18. Pinanunood ko na lamang ang mga dumating na ambulansya at mga pulis na nagtulong-tulong para alisin ang tao sa loob nito. Nang mabuksan naman nila ang pinto, ay hindi ko pa ito makita dahil natatakpan ito ng mga rescuers. Sana okay ka lang. Nang makakita ako ng puwang, ay nakita ko doon si Jabinel, duguan ang mukha at walang malay. Pero muling kinumpirma ng mga rescuer na humihinga pa ito, pero delikado na ang lagay. Gusto kong lumapit. Gusto ko siyang yakapin pero hindi pwede . Princess, magiging ligtas si Jabinel, ani ni Shanin. Pero hindi ako magiging panatag. Kung nakikita kong nasa delikado ang buhay niya, ilang saglit lang din naman, ay nailabas na siya doon at nilagay sa stretcher. Hindi ko alam kung namamalikmata ba ako, kung ano, pero dumilat ang mga mata niya at nagtama ang mga tingin naming dalawa at pinasok na siya sa sasakyan ng ambulansya. Sundan natin siya, sabi ko pa. Sige princess, ako nang bahala dito. Mauna na kayo, kakausapin ko ang mga pulis, ani ni Shanin. Tara na princess, ani ni Joliper. Hindi ko maalis ang tingin ko sa sasakyan ni Jabinel na bumangga sa poste. Basag ang salamin nito sa harap at umuusok pa ang makina sa harap. Hindi ko alam kung paano nangyari pero sobra akong nag-aalala sa kanya. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Huwag naman niya naman akong tuluyang iwanan. Masakit maiwan lalo na kung hindi mo na siya makikita pa. Nagmadali kaming dalawa ni Joliper na pumunta sa ospital kung saan dinala si Jabinel. Hindi matigil ang pag-agos ng luha ko. Yakap-yakap lamang ng mga kamay ni Joliper ang aking katawan at hinahayaan na umiyak. Alam kong naaawa din siya sa nangyari kay Jabinel at sino ba naman ang hindi masasaktan kapag nakita mo ang mahal mo na napunta sa sitwasyong iyon. Oo, tapos na kami. Pero kahit na, may pinagsamahan pa rin kaming dalawa. At pinahalagan ko yon. Nang makadating na kami sa ospital, ay agad naming tinungo ang front desk at tinanong kung saan dinala si Jabinel at tinuro naman kami papunta sa emergency room. Pero agad naman kaming hinarang ng mga nurse dahil bawal ang maraming tao sa loob ng ER. Kaya nanatili kami sa labas. Magiging okay din si Jabinel pa. Halik pa ni Joliper sa noo ko. Tatagan mo lang ang sarili mo, diba? Ayaw niyang nakikita kang nasasaktan. Magiging ligtas si Jabinel. Wala akong nagawa kundi yakapin na lamang si Joliper. Ginawa ko siyang human tissue dahil hindi talaga maalis yung kaba at pag-aalala ko kay Jabinel. Kahit napapagaan ni Joliper ang damdamin ko, hindi pa rin naaalis yung takot . May takot dahil baka iwan ka niya ng tuluyan. Oo, nagparaya na ako. Pinakawalan ko siya dahil doon siya magiging masaya. Hinayaan ko siyang pumili at si Carlene ang babaeng magpapasaya sa kanya. Kaya doon, alam kong okay pa. Magiging masaya rin ako sa kanya pagdating ng panahon. Pero kung iiwan ako ng tuluyan, hindi lang naman ako ang kawawa. Si Carlene din. Hindi ako mapakali. Hinga ng malalim sa kabalik ulit. Yung bigat ng dibdib ko, hindi pa rin siya nawawala hanggat hindi nagiging okay ang lahat at hanggang walang doktor na lumalapit sa amin. Hindi ako nagiging panatag. Princess, napalingon na lamang ako. Nang tawagin ang pangalan ko, nakita ko naman si Shani na papalapit sa amin. May kasama siyang 3 pulis.
Napatayo naman ako sa pagkakaupo ko sa sahig at nilapitan ko siya. "Shanine, ano daw ang nangyari?" Tanong ko sa kanya. "Sir," tawag ni Shanine, "mga kamag-anak ba kayo ng biktima o kaibigan man lang?" Tanong ng isang pulis sa amin. Tumango naman kami. "Opo, ang boyfriend ko po siya noon." Ayon sa witness na nakakita, may iniwasan daw ang sasakyan ng biktima. Napaparating na kotse din at mabilis din daw ang takbo ng biktima, kaya nung umiwas ito, bumangga ito sa poste. Nakuhanan din namin sa loob ng sasakyan ang bote ng mga alak at ilang personal na gamit ng biktima. Inabot naman ng isang pulis sa akin ang cellphone at wallet ni Jabinel. "Marami pong salamat," ani ni Shanine. "Hindi na lang din naman ako nakapagsalita. Hawak-hawak ko ang phone niya at hindi ko alam kung ano ang mga mensahe na nasa likod ng phone niya." Mga ilang saglit lang ang paghihintay ay muli namin nilapitan ang doktor at napaluhod na lamang ako nang sabihin ng doktor yon. Alam ko na kung ano ang sasabihin niya at ayoko nang marinig pa yon. "Pwede na kayong pumasok sa loob." Dali-dali naman akong pumasok sa loob ng emergency room at nadatnang kong tinatakpan na ng puting kumot ang ulo ni Jabinel. Napatigil pa ako at tinignan ang kabuuan nito. Wala na. Huli na ang lahat. Wala na si Jabinel. Tuluyan na siyang umalis ng buhay ko. Sa pagkakaalis ng nurse, dahan-dahan ko namang inalis ang puting kumot nito sa muka at hindi ko napigilan ng maiyak na makitang wala na siyang buhay. Niyakap ko na lamang siya. Naramdaman ko ang mga kamay ni Joliper sa likod ko, pero ang bigat. Hindi ko matanggap na wala na siya. "Jabinel." Bigla na lamang may humawi sa akin mula sa pagkakayakap kay Jabinel. At doon ko nakita si Kylie na iyak din ng iyak. Niyuyug-yug niya ang bangkay nito, pero wala na rin siyang magawa. Huli na siya. Hinarap naman niya ako. Umiiyak din siya. E di alam na niya ang pakiramdam ng maiwan. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala si Jabinel sa akin." Panunuro pa sa akin. "Manahimik ka." Agad na hinawi ni Shanine ang mga kamay nito sa mukha ko. Pumwesto siya sa likod ko at nanatili lamang akong nakayuko. "Huwag ngayon, Kailin. Huwag ngayon. Alam mo, kung hindi ka naman dumating sa buhay ni Jabinel, hindi mangyayari to. Hindi ka niya pipiliin over my best friend. Malandi ka. Naghabol ka dahil buntis ka. Sino may kasalanan sa kagaguhang ginawa mo? Ikaw, di ba? Kaya wag na wag mong sisisihin ang best friend ko. Lalo na ngayon. Huwag mo siyang sisisihin sa pagkawala ni Jabinel. Hindi ikaw ang nauna, tandaan mo yan." Tinulak ni Shanine mula sa noo si Kailin. "Umalis ka na." "Kayong umalis! Asawa ko to!" Bulyaw niya pa sa amin. "Tara na, princess. Ang dapat sa mga malalandi, namamatay din." Pero pumiglas ako sa pagkakahawak ni Shanine at lumapit ako kay Kailin. "Ngayon, mararamdaman mo ang feeling ng mawalan. Kailin, wag na wag mong isisisi sa amin ang pangyayari. Ikaw ang punot dulo nito. Nawala si Jabinel dahil sa kalandian mo." Agad akong sinampal ni Kailin, pero agad ko naman siyang ginantihan. "Hindi mo na ulit magagawa yan sa akin, Kailin. Dahil ngayon, wala na tayong koneksyon. Magdusa ka." Saka ako lumabas ng emergency room at tumakbo papunta sa CR. Sinarado ko ang pinto para hindi nila ako masundan. Binuhos ko na lamang ang sakit. Alam kong titigil din ito, pero alam kong hindi ganon kadali. Ang hirap tanggapin na hindi na siya sa'yo. Umalis pa siya ng tuluyan. Yun na nga ba ang mga sign? Hindi ko na muli siya makikita pa. Ano pa ba
Ano pa bang susunod? Maya-maya lamang ay may kumatok. Princess, buksan mo to, may papasok, ani niya. Gaya ng sinabi niya, binuksan ko naman agad yon pero wala namang ibang tao, kundi siya lang. Niyakap ko na lamang siya. Sa tagal ba naman ng panahon na hinihintay ko na maikasal sa kanya, tapos mauuwi lang din pala sa wala. Tapos ito pa ang mangyayari sa aming dalawa. Alam mo, karma did it well, ani ni Shanine. Pinunasan ko naman ang luha ko sa pisngi ko. Anong ibig mong sabihin? Maraming tinago sa'yo si Jabinel. Alam kong madaming pinagdaanan ng relasyon ninyo pero masasabi mo bang worth fighting for? Ang lahat. Kung hindi naman siya ganon ka-loyal sa'yo. Hindi ko sinabi na tama yung nangyari sa kanya pero nasa tamang panahon ang lahat. Siya na mismo ang umalis para hindi na masaktan ang mga babae na nakapaligid sa kanya. Isipin mo yon. Hindi ibig sabihin na wala na siya. Itatapon mo na rin ang lahat ng alaala niya. Nawala siya dahil alam niyang may mabuting rason pa doon. Hindi na lamang ako nakasagot kay Shanine. Kung ano man ang gusto niyang iparating sa akin. Ayaw pumasok sa utak ko dahil lumulutang at hindi maalis sa isip ko ang mukha ni Jabinel na nakapikit at wala nang malay. Princess, nagising na lamang ako sa pagyugyog ni Shanine sa akin. Nasaan ako? Tanong ko sa kanya. Si Jabinel? Iyon kaagad ang lumabas sa bibig ko. Pero hindi gumagalaw si Shanine sa akin. At lalo na sa kanyang kinatatayuan. Panaginip lang ba ang lahat? Nasaan si Jabinel? Princess, panaginip ko lang yon, hindi ba, Shanine? Sabihin mo sa akin, oo. Nilapitan naman ako at niyakap. Sa response niyang iyon, alam ko na totoo ang nangyari. Nakatulog ko kanina dahil sa kaiiyak mo. Sobra-sobra kang napagod kaya nakatulog ka na lamang. And yes, Jabinel left us. Napaupo na lamang ako sa kama at napatulala sa kawalan. Ano nang gagawin ko? Wala na si Jabinel. Parang wala na rin saysay ang buhay ko. Buntong hininga ko pa. Princess, na magsalita si Joliper, ay napatingin ako sa kanya. Nakasandal siya sa pinto at naglalakad palapit sa akin. Huwag mong ikulong ang sarili mo kay Jabinel. Tandaan mo, nandito pa ako para alagaan ka at muling buuin ang nawala sa'yo. Princess, hindi kita pababayaan. Niyakap niya ako. I feel safe on his arm. Salamat, Joliper. Dahil dumating ka sa buhay ko. Siguro nga kapag ka may nawala, may darating. Tama si Joliper pa. Pagsang-ayon naman ni pa. Siguro dumaan lang si Jabinel sa buhay mo para iparamdam kung paano ang pakiramdam na magmahal at matuto sa mga gagawing desisyon sa buhay. Kaya ngayon, siguro alam mo na ang gagawin mo. Napatango na lamang din naman ako. Nilingon ko naman si Joliper at hinahawakan ang kanyang pisngi. Kaya ko namang maghintay, di ba? Sa ngayon, hayaan mo muna ang puso ko na maghilom. Dahan-dahan mang lumapit ang mukha niya sa akin at hinalikan ang aking mga labi. Ngumiti. Handa ako. Kahit abutin man lang ng ilang taon. Asahan mo, hindi ako susuko. Mapasa akin ka lang. Ang sakit mawala ng taong naging mahalaga sa'yo. Pero may mga taong handa pa ring samahan ka para maging masaya ka sa kabila ng kalungkutan. Jabinel, I will miss you. When Jabinel left with her friends, his heart was broken. Hindi naman niya ginusto na iwan si Pa.
Ayaw niyang iwan ito pero kailangan. Even if he wanted to stay, he couldn't. He lives with his car. But in an unfortunate matter of time, he died and lost to forever. Everyone close to him feels like there's a biggest loss to them. Hindi inakala na iiwan agad sila nito. Jovenel suffered between those two girls, the one he loved and the one he make love. Gustong kumawala ni Jovenel sa pagkakakulong sa kanya ni Carlene, pero hindi niya magawa. Mas pinili niyang iwan si Pa para kay Carlene, para na rin sa ikaaayos ng lahat. Pa accept the moment they broke up. Wala na rin naman siyang magagawa kundi ang tanggapin ng lahat na kailangan niyang mag-move on dahil siya rin naman ang masasaktan kung hindi siya aalis. Okay na sana. Makukuha na ni Pa na matanggap na wala na sa buhay niya si Jovenel. Natapos na talaga sila pero hindi niya matanggap yung maaga nitong pagkawala. Hindi madali ang naging takbo ng buhay ni Jovenel. Umikot ang mundo niya sa mga bagay na hindi niya kayang panindigan. Nawala si Jovenel dahil ayaw nitong nakikitang nahihirapan ang dalawang babae na naghahabol sa kanya. Siya na mismo ang umalis, siya na mismo ang lumayo para maging maayos ang lahat. Ngayon, kailangan na lamang tanggapin na wala na siya. Wala na ang taong naging dahilan kung bakit nagtiwala si Pa sa isang lalaki. Pero ngayon, may isang lalaki na nagpapabago at mapapaniwala sa kanya na may forever. Every time Pa remembers all the happiness she came with Jovenel, naiiyak na lamang siya. Ang dami nilang masasayang pangyayari na magkakasama sa kabila ng mga kalungkutan nilang dalawa. Nakukuha pa rin nilang pasayahin ang isa't isa. Sa tuwing inaalala ni Pa ang kasal, mas lalo siyang naiiyak. Hindi niya lubos na matanggap na dahil sa isang babae, magtatapos ang kanilang relasyon. Sa 2 taon na nakalipas, hindi agad mawawala ang mga alaala ni Pa sa kanyang dating kasintahan. Itatago niya yon, kahit iyon na lamang din ang pag-aari niya mula kay Jovenel. Handa siyang itago yon. Few days ago, since it was happened, hindi pa rin makapaniwala ang lahat na tuluyan na nga silang iniwan ni Jovenel. Lahat ng malalapit na kaibigan, kapamilya at katrabaho ni Jovenel ay pumunta sa libing nito. Malungkot ang lahat dahil sa pangyayaring ito, dahil hindi naman nila inaasahan na mawawala sila ng isang kaibigan at sobrang napakalapit sa puso nila. At ang 2 babae na naging malapit sa puso ni Jovenel, si Princess at si Carlene, hawak-hawak ni Pa ang puting rosas at ganun din naman si Carlene. Bago pa man ibaba si Jovenel sa hukay, ay nagkalapit ang 2 babae sa harap mismo ng kabaong ni Jovenel. Carlene looked at Princess, then she smiles. Sana maging masaya na siya kung nasan man siya ngayon. Sana nga. Mahal mo talaga siya, no? Napalingon naman si Pa kay Carlene. Walang reaksyon ang mukha nito, ngunit nabalot naman siya ng pagtataka dahil sa sinabi sa kanya nito. Nanatili namang tahimik si Pa. Sorry, Princess. Hindi ko ginusto yung nangyari sa ating dalawa. Hindi ko rin ginusto na agawin mula sa iyo si Jovenel. Fa hold her hand. I always love him. And I always will. Sa pagkakataong iyon, ay niyakap na lamang ni Carlene si Princess. Nanlaki ang mga mata ni Pa. Halata sa kanya ang pagkagulat sa ginawa sa kanya nito. Nang tignan naman niya sina Shanine at Joliper, mga nakangiti ito sa kanya. Nang kumawala naman si Carlene sa pagkakayakap sa kanya, ay bigla na lamang nitong ginawa ang pagluhod sa kanyang harapan. Naagaw agad ang atensyon ng marami. Kaya lahat ng mga mata ay nasa kanila.
Agad na hinila naman ni Pa si Carlene patayo at hinawakan ang kamay nito. Dalawa silang namumugto ang mga mata. Sino ba naman kasing hindi iiyak kapag ka nawala, hindi ba? Carlene, huwag mong gawin yon. Hindi mo kailangang gawin yon. Ani ni Pa sa kanya. At siya naman mismo ang yumakap dito. Pero kung hindi ko naman siya inakit, kung hindi kami nagtalik, walang mangyayaring ganito. Ako ang dahilan. Ako ang dahilan kung bakit ka nawalan. Sana ako na lang namatay, hindi siya. Hinawakan na lamang ni Pa sa magkabilang balikat si Carlene. Carlene, nangyari na. Huwag mo nang isipin yon. Oo, nasaktan ako sa nangyari kasi nawalan ako. Pero hindi lang naman ako, hindi ba? Ikaw rin. Ikaw at ang pinagbubuntis mo. Natanggap ko na naman na hindi ko na pagmamay-ari si Jabinel. Simula nang makita kong kasama mo siya, yun pa lang nasagot na ang lahat ng tanong ko, Carlene. Kung may kasalanan ka, meron din ako. Huwag mong sarilinin ang lahat. Pero, usal muli ni Carlene. Muli-uli silang nagyakap. Nagmahal ako ng iba, Carlene. At tama nga siguro na hindi para sa akin si Jabinel at tuluyan siyang ibinigay sa'yo. At pinakawalan ko na. Pero, hindi ko matatanggap na ganon-ganon na lamang siya mawawala. Princess, sorry. Sorry talaga. Muling yakap ni Carlene kay Pa. It's hard to accept the fact na wala na talaga si Jabinel. It started when Jabinel started to date Pa. Nahulog si Pa sa mga charms ni Jabinel, kaya mas lumalim pa ang pagkakagusto nito kay Jabinel. At dumating na sa puntong naging sila. Iniisip ni Pa noon na sila na ni Jabinel magpakailanman. Hindi pa man niya lubos na kilala ang lalaki, ay mahal na niya agad ito. Na nakita na niya ang future nilang dalawa pero hindi niya alam na mas masasaktan lang pala siya nito. Nahuli niya si Jabinel at Shanine at sa kadahilan ng iyon, they broke up. Hindi matanggap ni Pa kung paano siya niloko ng taong mahal niya. Nagkamali siya sa pagpili ng taong mamahalin pero nagmakaawa si Jabinel upang magkabalikan silang dalawa. Sa pagkakataong iyon, muling bumigay ang puso ni Pa sa lalaking iyon. Sinabi niya sa sarili niya na tama ng isang beses at kapag ka naulit na naman ay wala na talaga. Sinubukan muli ni Pa. Muli niyang sinigurado na hindi na siya lolokohin ni Jabinel. Sa pagdaan ng araw, mas naramdaman ni Pa na nagiging totoo na sa kanya ang lalaki at napapangiti na lamang siya tuwing aalalahanin siya. They lasted for 2 years and they wanted for a marriage. Pa-assume it was worth the wait pero nabigla siya na malamang hindi na matutuloy ang kasal nilang dalawa. And in a sudden moment, Jabinel was already married to another girl. That time, their forever was broken. Pa left her heart into pieces fall on the ground. But then a guy came to her life to pick up the pieces and make them whole again. Pa thought Jollifer came to her by mistake. She kissed him. They make out. All of it, she thought it was all her. A mistake. But then, it was Carlene's strategy to make Jabinel and Pa broke up. She won. At dito na po nagtatapos ang chapter 17 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.